Nahihirapan ka ba magtanim ng kamatis? At gusto mo malaman ang simple at epektibong paraan? Don't worry, dahil gumawa ako ng video na makakatulong para sa iyo. Magandang araw po sa lahat at sa mga bago nating viewers dyan. Welcome sa garden natin. Alam nyo ba na ang kamatis ang isa sa pinakamadaling itanim? Maghanda lamang tayo ng lupa. Ito nga palang hinalo ko ay may 50% organic materials at ang 50% ay lupa. Sa organic material na ginamit ko ay ipa, carbonized rice hull, at compost. Kalahati lang ang ilalagay nating lupa dahil meron tayong technique mamaya. Ito nga pala ang buto ng kamatis na itatanim ko. Naibilad ko na ang mga ito kaya sila tuyo. Pwede rin naman yung sariwa na buto ng kamatis. Basta hinog na ang gagamitin. Ilagay lamang ang mga buto ng kamatis sa lupa na hinanda natin kanina. Mas mabuti na tabunan ito ng manipis na lupa para mabilis mag-germinate at para hindi rin langgamin. Pagkatapos ay diligan lamang natin. Gagamit ako ng spray para hindi lumutang o mahalukay ang mga buto na tinanim natin. Pwede rin naman kahit walang spray. Basta diligan lamang ito ng dahan-dahan. After 4 days ay meron na itong dalawang dahon. Mas maganda kung nasisikatan sila ng araw. Make sure lang na palaging moist ang lupa para hindi sila malanta. Gusto natin na mas mabilis sila lumaki. Kaya mas mainam na ilipat natin sila sa mas maluwag na taniman para hindi sila nag-aagawan ng nutrients sa lupa. Ilang linggo pa lamang ang nakalipas ay ganito nakalaki ang ating kamatis mga kagarden. Excited na ba ang lahat makita ang magiging bulaklak at bunga ng ating kamatis? Sige, ipapakita ko na sa inyo. Pero bago ang lahat, baka po pwedeng makahingi sa inyo ng maliit na pabor. Pakiclick lamang po ang like at subscribe button. Maraming salamat po sa support. Kaya magdagdag na tayo ng lupa sa ating kamatis para madagdagan din ang mga ugat nito at madali itong makakuha ng nutrients sa lupa. Pagkatapos ay dilig-dilig lang. Tignan nyo ang tanim nating kamatis. Ang lusog, berdeng-berde ang mga dahon. Ilang panahon pa ay malapit na itong magkabulaklak. Ito na ang pinakamasayang part dahil may bulaklak na ang ating mga kamatis. At yung mga bulaklak na yan ay magiging bunga na din. Pagkalipas ng ilang araw, pwede na natin ito lagyan ng pataba para masuportahan ang kailangang nutrients sa pagbuo ng mga bunga. Wow! At ayan na nga, meron na tayong sariwang kamatis. Hindi na natin kailangan pa bumili sa palengke. At kung marami tayong tanim, ay pwede pa natin ito ibenta. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, pakishare naman po. At kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lamang po at gagawan po natin ng mga bagong video. Maraming salamat po!